Binabayaran ng gobyerno ang lahat ng gastos sa ospital. Pati ang mga prosthetic limbs ay ginagawa na rin ng Viluna Medical Center para sa mga naputulan ng paa o kamay. Kung tutuusin, napakalit naman ang sweldo ng sundalo. Ang basic pay ng private ay mahigit 5,000 lamang. Sa kaso ni PFC Noel Bawit, ang nauuwi niya ay 7,000 piso kada buwan. Lahat na yan kasama ang mga allowances. Parang insulto lamang ang tinatawag na combat pay, 240 piso kada buwan para sa mga nasa front lines. Minsan mahirap paniwalaan na nagbubuhay sila ng buhay para sa ganitong halaga. Sa mga nasawi naman, hindi kukulang ng 70,000 ang kanilang makukuha. Mayroon silang basic insurance depende sa rango, special term insurance na 16,000 at special compensation na 16,000 din. Sa basic insurance, ang private ay makakakuha ng 30,000, ang colonel ay may 70,000. Yung mga wounded, meron naman silang kung disabled. Depende sa nawala, yung paa, yung kamay, o yung sa mata. Iba naman ang disability benefits para sa wounded in action. Depende naman kung gaano kalubha. Mula 1,000 hanggang 12,000. Maswerte pa ang mga sundalo ngayon, binigyan ng extra na 20,000 ng pamahalaan. Pero hindi laging ganito. Maliit talaga ito kung iano doon sa kanilang nawala sa kanila. Pero yun lang ang maibibigay ng opisina namin sa ngayon. Maliit naman yung kanilang monthly contribution. Mahirap sabihin kung natumbasan ito ang hirap at nagpis ng mga sugatan at namatayan. Yung mga nakakilala sa akin ng mga kababayan ko na kung anong klase ng sundalo ako, napatunayan ko ngayon na lumalaban ako. Mahirap lang kasi kami, sir. Kaya gusto kong makipagkondang din kapag sa palaran, hindi. Inisip ko, gano'n din, sir. Binabayaran na rin kami, sir. Bayad naman na, kaya tatumag ko na rin ako. Ano mangyari, di safe na rin ako. Maliban sa trabaho, nariyan din ang paniniwala. Si Muhammad Lumenda ay naniniwalang nasa mali ang kanyang mga kapatid na rebelding Muslim. Nung sa propeta, kahit na isang civilian parang ayaw niya madami sa engkwentro kasi yun ang pinaglalaban doon, yung mga maliliit. Tapos ang nakikita ko ngayon, parang nagagawang propaganda o di kaya politika. MILF, Islamic State. Yung sa MNLF naman is simpleng pagbabago lamang ng reforma. Pero hindi lahat ay sumasang-ayon. Sa isang dako, pinaglalaban daw nila ang bayan at konstitusyon. Sa kabilang dako naman, sadyang malilimutin ang kanilang mga pinaglalaban. Nag-iisa na lang ako magtataguyod sa aming family. Doon sabi nila may mga benefits yung ano ng asawa ng sundalo, pero I don't know kung hanggang kailan, buti sana kung forever yun. Hindi naman siguro ganun yun. Iba pa rin talaga na dyan yung asawa mo. Yung buhay ng hostage, palagay kong nandoon na yon, walang halaga yun. Kasi pagka pinahalagaan mo ang buhay ng hostage na nandoon, marami pa ang mamamatay. Eh kung ang gobyerno kasi, isinaalang-alang pa nilang mga hostage, 21 hostage, katumbas ng 50 sundalo o 100 na sundalo napapatay. At hindi lamang sugat ng laman ang dala ng digmaan. Gumaling man sila, nariyan pa rin ang mga sugat na naiwan sa kaluluwa. Mas malalim, mas matagal maghilom. Si Sarge ay nagkakaroon pa rin ng mga panaginip. Kagabila ko may magandang tulog. All the rest noon, nung 26, wala akong tulog bawat gabi. Bakit? Magpikit ko, parang nandyan na lahat. Parang andyan agad yung panaginip, yung minsan sumabog uli. Minsan itatadyak ko, masakit. Minsan pag natutulog, nagsasalita daw ako. Sabi ko, ingat kayo dyan, meron tanim dyan, may kalaban dyan. Kung may workshop dyan, we refer them na kailangan ng psychologists or psychiatrists just to not really treat them, but to assist on whatever problems they have. Sa ngayon ay pinaplano ng pamahalaan ang isang stress debriefing upang tulungan ng mga sundalong hinahabol pa rin ng kanilang mga multo. Kasi ang sitwasyon na naiwanan sa kanya, yung particular incident, yung tagpo na yun, o kumbaga sa pelikula, yun ang tagpo na paulit-ulit na bumabalik sa kanya. So, kailangan siyang matulungan. Unang-una, kailangan ikwento niya how it happened. Kasi babalikan mo yun eh. Kailangan kasi yung sitwasyon na yun, madugtungan ng present. Kailangan niyang ma-realize na natapos na yon
ibang panahon ngayon. Hindi maglalaon, ang iba ay gagaling at babalik din sa kanilang mga unit. Ang ilan ay hindi nagagaling at maghahanap na ng panibagong buhay. Pero ano man ang puntahan, dadali nila ang kanilang mga karanasan. Minsan ay parang bagahe, minsan ay parang tropeyo. Matapos bigyan ng pera at medalya, ang bawat isa ay may iwan sa kani-kaniyang panaginip at kani-kaniyang bangungot. Ano yung motto na Ranger? Never say die. Ako yung correspondent, Ed Lingao.